Sinabi niyo po yung recreational marijuana ay marumi. Opo. Paano niyo ho sinabi na bakit niyo po binanggit na marumi ang recreational marijuana? Opo. Opo. Okay, galing po ako rin nung nakaraang buwan sa Netherlands, sa Amsterdam, at nakita ko na talagang talamak, no, legal yung kanilang pagbenta ng marijuana doon. Pati yung sa convenience store, pwede ka bumili kahit may biskwit o cookies na may laman na cannabis. Minsan meron mga nagro-rolyo ron na talagang... Pero yung nagtataka lang ako dahil iba sinasama sa brownies, sinasama nga sa cookies, biskwit. Eh kung kinonsume ng tao yon, ano mangyayari? Magiging high ba sila o... Nakatikim na ba ho kayo ng biskwit na may cannabis? Ano muna? Ano ba yan? I invoke my right for... Kung magre-research ba ngayon using, siyempre, cannabis extracts, takot ang institution na nagre-research kasi bawal. Opo. Dito lang po sa tabi ko. Kailangan muna itong batas na ito even before that research to be done. Pero ang batas na to kasi legalizes already the use of medical cannabis, so parang pointless. Hindi po, sarili po nating research para po makumbinsi po natin. Kaya nga, ang posisyon po ba ng ating sponsor ay walang maka-research na Philippine-based research, Philippine subjects siguro, Philippine-based subjects on medical cannabis, cannabinoids, cannabis extracts. Kasi kung wala itong batas na ito, bawal yung mga raw materials na ginagamit nila. Pero itong batas na ito allows already the use of medical cannabis, making that research practically pointless. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Pahiya at pinagtawanan na naman po itong si Robin Padilla sa Senado dahil sa kanyang sinusulong na panukalang batas hinggil po sa medical cannabis na kung saan nais nitong si Padilla na gawing legal ang paggamit ng marijuana dito sa bansa. Dito po napahiya na naman itong si Padilla at muntik na pong paghinalaan na gumagamit nito. Anyway, grabe mga kabunyog, wala talagang kabuluhan itong mga pinapanukalang batas nitong si Boy Bigote sa Senado. Mabuti na lang at naging malamig ang ibang senador dito sa kanyang panukalang batas at tila mahihirapan itong makalusot at gawing ganap na batas. Para po sa iba pang detalye ng balita, panoorin po natin itong video. Thank you, Mr. President. Ano ba to? Continuation. I think I have already conducted my initial interpellation on this measure maybe a couple of years ago. months ago. Okay, so this is just a continuation, Mr. President. Okay, klaruhin po natin. This is itong ating panukala, papayagan natin ang medical use of cannabis and cannabis extracts. Yun po. Opo. Hindi po natin papayagan ang recreational. Hindi po. Sige po. Tayo po ay kontrang-kontra po sa recreational. Correct po. Ngayon, yung mga medical use ng cannabis ay per scientific study, ano-ano po ang possible medical use of cannabis? Pharma grade po siya, pharma grade. With the permission of the Minority Leader, nais ko lang pong magtanong isang katanungan lang kay Senator Padilla. Sinabi niyo po yung recreational marijuana ay marumi. Opo. Paano niyo ho sinabi na bakit niyo po binanggit na marumi ang recreational marijuana? Opo, at yan din po ang mga unang naging katanungan ko po bago po ako nagpunta ng Israel at ng Prague. Kasi ako po ay tiga Cordillera. So alam ko po kung ano po yung recreational marijuana. Ito po kasi ay naitatanim lamang po ito sa bundok, wala pong nagbabantay,
ito po ay may mga tinatawag po nating mga insekto, may amag, lahat na po ng klase. Tapos yun po, pagka nakonsumo po yun ng tao, yung kinonsumo mo ay hindi po yung malinis. Katulad po, halimbawa po naman, sa medical cannabis naman po, ito po ay nasa laboratorio. Ito po ay pinangangalagaan ng mga tinatawag po nating mga pharmacists. Ito po ay talagang controlled po, no? Wala pong amag, walang insekto, talaga pong napakalinis po. So saan po nila Medical. kinukuha yung medical cannabis na yun? Na sinasabi niyong na-store, na napakalinis. Opo, ano po yan eh. Sila na rin po ang gumagawa ng mga seed na yan. Ito po, katunayan po, ito po, ang medical cannabis po kasi isang malaki ng ekonomiya. Ito po sa buong mundo po, kung mapapansin niyo po, meron na po siyang economy. Actually, ilang bilyong piso po, ilang bilyong dolyares po itong economy na to. Kaya po yung mga seed po nito, meron po itong mga may-ari. Meron po, may mga exclusive na may-ari po itong mga seed na to. At ito pong mga seed na to, pinagsama-sama na magagandang parte ng ibang plant. Okay. Opo. Okay, galing po ako rin nung nakaraang buwan sa Netherlands, sa Amsterdam, at nakita ko na talagang talamak, no, legal yung kanilang pagbenta ng marijuana doon. Pati yung sa convenience store, pwede ka bumili kahit may biskwit o cookies na may laman na cannabis. Minsan meron mga nagro-rolyo ron na talagang iba talaga yung amoy na talagang legal dun sa legal ang pagbebenta ron sa Amsterdam. Ano, may tuturing nyo ba yan maruming marijuana? Marumi po at sobra. Bakit na-incorporate nila sa biskwit na isasalang nila sa biskwit Opo, yun? opo. Ibig sabihin yung binibenta nilang biskwit na may halong marijuana, marumi rin yun? Hindi naman po sa usapin ng marumi na ibig sabihin lang po, hindi lang po siya pharmaceutical grade. Kasi ang hinahabol po natin talaga dito, Ginoong Pangulo, pharmaceutical grade po talaga. Dumaan po talaga sa mga laboratorio talaga na talagang kalinisan po ang kanila pong number one na talagang pinapatupad. So, do I Kasi po, Ginoong Pangulo, yung sa Netherlands po, recreational din po yun eh. Talagang, hindi naman totoo po. naman. Opo. Pero yung nagtataka lang ako dahil yung iba sinasama sa brownies, sinasama nga sa cookies, biskwit. Kung kinonsume ng tao yon, ano mangyayari? Magiging high ba sila o Depende po. Kasi ang cannabis din po, iba't iba na rin po siya eh. Meron din, sigurado po, no, ma-high siya. Pero depende po dun sa kanyang, kasi ang medical cannabis may mga kategorya na po yan eh. Opo, meron pong tinatawag na sativa, may tinatawag na indica, may tinatawag po na hybrid. Ayan po yung hindi po naiintindihan nung mga ibang kababayan po natin na kapag sinabi po natin kasing medical, para din po itong talaga pong gamot talaga. nakatikim na ba ho kayo ng biskwit na may cannabis? Ano muna? Ano ba yan? I invoke my right for... Nirerespeto ko po ang Opo. Baka makontempt ako dito, ha? Thank you, Minority Leader. Maraming salamat po. Thank you. Pero yung mga tinanong po ng ating presiding officer, yung biscuit, brownies, these are recreational use of cannabis or marijuana. Bawal. Sa Pilipinas. Actually po, Ginoong Pangulo, yung nagiging recreational lamang po ito kasi hindi po controlled yung milligrams. Kasi ang kaibahan po talaga ng medical cannabis, meron po siyang medical doctor na pag-aaralan ka po kung gaano kataas yung milligrams o grams na ibibigay sa'yo. Yun po ang kaibahan. Yun po kasing mga nilalagay po sa, sabi nyo nga po, cookies o cake o yung mga yan, wala pong... Recreational po yan. Opo, Klaruhin natin, bawal yan. Opo, talagang amats na lang po yun. Kahit pumasa itong panukalang ito, we will never see na may bake shop dyan, na may... Ay, bawal po. Bawal po. Yung recreational po, kahit hindi siya
sinisigarilyo, hindi siya ini-smoke, bawal. Yung kasi recreational yun, okay? Opo, opo. At saka ito po medical cannabis, yung final product ay dapat FDA approved pa rin. Okay, okay po. Basta klaro po lahat yun. Opo. Ang problema po, meron din po kami na research kasi na mga adverse side effects or mga dapat katakutan din natin na mga long-term effect na hindi ba to? Kasi yung binanggit po nating sponsor na tinutulungan nila sa Prague yung mga na-addict sa marijuana, so therefore addictive siya. Hindi po. Hindi ba? Oh, so hindi ba nakakatakot yun? Ginagamit po siya to cure. Kasi halimbawa po, hindi lang po sa na-addict po. Kung saan po na-addict, halimbawa na-addict po sa opium o sa mga sa opioid, sa alcohol. Ay, ito na po talaga yung kanilang pang-treatment. Okay, treatment, Opo, treatment to Kasi wala po siyang to stop Wala or po cure siyang- the addiction, the so-called. Opo, wala But po. was there also an addiction to marijuana use? Wala po akong sa akin pong sa akin pong matagal na pag-aaral ng patungkol sa cannabis. Wala pa po akong nakilala na masasabing naging addict sa cannabis. Sa alak po, marami akong nakita. Ang meaning ng addict talagang yung Talamak hindi po, na niya makontrol yung desire niya o nanginginig na siya, hindi na siya makafunction ng normal dahil kailangan niyang Kailangan niya yun. makakonsumo. Opo. So, Wala pong wala ganun. po kayong na-meet? Ay, wala pa po ako. Or lahat ng na-meet yun nag-invoke ng right against self-incrimination. Ayun ba? Di po, karamihan po. Hindi naman po, Ginoong Pangulo, kahit po sa mga rehab po, kahit po sa mga rehabilitation center, hindi po kailanman naging issue ang marijuana. Ang laging issue is shabu, alak eh. Sige. Opo. Sige po, posible din ba, meron kasing may nagsasabi pwede rin ang, dahil sa long-term use, maybe kahit recreational or kahit medicinal, pwede rin magkaroon ng cognitive impairment. Ibig sabihin nun yung siguro, mas madalas ka na makalimot, yung memory mo nababawasan na, ano pa, yung alertness mo. Pwede pong mangyari din po talaga yun. Pwede din po. Sabi po ng mga experts natin dito, pwede daw pong mangyari yun. Okay. Pero kung ang isang medical cannabis patient po ay sumusunod sa doktor niya at ginagawa niya po lahat yung inuutos ng doktor niya, imposible pong magkaroon siya ng ganong diferensya. Apa. Yung mga pwede pong magkaroon ng ganon, yun po yung mga walang disiplina at hindi po sumunod sa doktor nila. Sige po, Mr. President. So, yun lang ang kailangan natin bantayan, yung abuse. I think, ilang bodies ang kailangan natin makreate para masiguro nating hindi maabuso yung sistema. So, we have already the PMCA, ano pa? Dito po sa ating pong panukala, sa ilalim po nung isa lang po siya, Section 5, Philippine Medical Cannabis Authority. Pero siya po, under supervision din po siya ng DOH po. Parang sa Israel po, nung pumunta kami sa Israel, ang una pong sumalubong sa amin, yung Department of Health po nila, tsaka po kami pinakilala doon sa kanilang Cannabis Authority. Opo. Parang ganun din po, Ginoong Pangulo. Meron pa pong Medical Cannabis Advisory Committee. So, Opo. So hindi ba tayo masyado nang magagastusan sa budget sa dami ng ating mga ginagawang mga institusyon para lang masiguro natin na hindi na abuso ang paggamit ng cannabis and cannabis extracts? Opo. Sa totoo lang po, aminin ko po sa inyo, Ginoong Pangulo, ako po ang naglalagay ng safeguard po dito. Dahil ayoko po talagang ito ay maabuso. At patungkol naman po sa kung ito po ay magdadagdag ng gastos, gusto ko pong ipaalam sa ating chairman at sa ating pong Ginoong Pangulo na ang cannabis po sa buong daigdig na nagbibigay po ng pahintulot sa medical cannabis, hindi po ito kailanman nagbigay ng additional na gastos sa gobyerno.
ito po ay nagbibigay pa ng tinatawag po nating return of investment. Ito po, nagkakaroon po ito ng... Ito po, katunayan po, itong kapitbahay po natin na Thailand, kumikita na po rito, no? Talagang sila nga lang po ay recreational. Pero ngayon po, unti-unti silang bumabalik at pumupunta sa medical. Pero doon po sa huling report nila, ang laki po ng revenue ng medical cannabis. Ginamit niyo po ang Thailand as an example. So sa Thailand ngayon, allowed ang medical and recreational. Opo, pero Umaatras na sila sa umaatras na po recreational. sila ng recreational. Hindi sila umaatras sa medical. Hindi po sila umaatras sa medical. Opo. Again, with the permission of the Minority Leader, Senator Padilla, ano ba yung mga sense ng karamihan ng mga doktor natin dito sa Yan. Pilipinas? Sila ba ay pumapayag dito sa medical cannabis o karamihan sa ating mga doktor ay hindi pumapayag? Wala po akong nakausap pa na doktor na hindi po siya naniwala sa aking sinasabi kapag nakausap ko na po. Okay. Yung mga hindi po natin nakakausap at hindi po nakakarating sa kanila, yung mga magagandang balita patungkol sa medical cannabis, talaga pong sarado. At lagi ko naman pong sinasabi sa kanila, Ginoong Pangulo, ganito lamang yan Pinapayagan natin yung fentanyl, pinapayagan nyo yung Demerol, pinapayagan nyo lahat yung matitinding droga na yan, pero itong medical cannabis, ayaw yung payagan. Yun lang po ang lagi kong sinasabi. Meron na ba ho kayong mga nakausap na doktor at nakumbinse na pumayag dito sa medical cannabis? Ay, marami na po. Ito pong nakaraan naming seminar, ilang doktor yun? 40 po. Nung nakaraan pong nag-seminar po dito, yung doktor po namin, na expert na galing po sa US, 40 po na doktor ang nag-seminar. At marami pa pong nag-a-apply. Sige, maraming salamat. Okay po, Mr. President, yun din yung tanong ko na si FDA ba nagbigay ba ng position paper or hindi ba mahalaga ang position paper ni FDA or si PMA ba, Philippine Medical Association, and the other Opo. doctors associations nagbigay ba ng mga position paper? Ang sa pagkakaalam kasi ng aking opisina, paghingian natin ng position paper ang mga medical doctors associations, negative. Opo. Tama po ba? Inaasahan po natin yun. Inaasahan Tama po. po ba? Opo. Inaasahan po natin. Opo. Hindi ba mga dalubhasa din sila sa field ng effect of medicines to the patients? So, Ako po'y gumagalang sa opinion po ng ating mga ang sinasabi niyo po yung Philippine Medical Association. Opo. against sila, for the record. Opo. Against. Meron pong iba, hati po hati. Hati. Yung pong patungkol po kanina, excuse lang po, 1 minute suspension lang po. Minute suspension, Mr. President. A minute suspension. Maraming salamat po. Okay. Continue. Opo. Sige Yung pong sinabi nyo kanina, doon po sa DOH, DDB, PIDEA, pati po yung FDA, lahat po yun, suportado po yung ating bill. Wala po silang kontra. Yun lamang po sa PMA. Opo, inaasahan naman po natin yun. Kasi nga po, dito po sa Pilipinas, wala pong nangyayaring research dahil bawal. Di ba po? Yun lang po yung logic nun Bawal kasi. Wala tayong magawang research. Pero kung ang research po natin, papayagan po tayong mag-research, magkakaroon po tayo ng sarili. Kasi lahat po ng hawak nating research, galing po sa ibang bansa. Pero yung na-access po ng ating sponsor and even the author ng mga studies, na-access din po yan ng ating mga doktor. And yet they are unconvinced. Opo, yun po So, ang how do we explain that, Mr. President? Ang karamihan po sa kanila, ang sinasabi, wala po tayong sariling research. Wala po tayong sariling research. Ang sinasabi po nila, ang research na yan galing sa ibang bansa. So, kung papayagan lamang po tayo. Karamihan ng mga pills na in-approve ng FDA, kahit yung study yata nung effect
effect ng mga pills na yun. Foreign studies po yun, sinasabit lang po sa FDA yun. Opo, yun nga po ang hindi natin... So hindi po ako makapaniwala na yun po yung dahilan na wala lang Philippine research. Baka, ano po kaya, sa hearing po natin, ano po ang nasabi nilang dahilan? Yun po. Research? Lack of a Philippine-based research? Yun lang yun ang Aba, yun dahilan po niya? ang naririnig ko lagi. Pati po sa mga ibang resource speaker po natin, marami po silang... Kasi tama naman po yung kanila. Sa totoo lang po, Ginoong Pangulo, ako po ay sumasang-ayon na dapat magkaroon po tayo ng sarili nating research. Kaya po sana, sa pamamagitan po ng panukala na ito, para po magkaroon ng katahimikan po ang lahat, magkaroon po ng kapayapaan ng loob, magkaroon din po tayo ng research patungkol po dito. Kung magre-research ba ngayon using, siyempre, cannabis extracts, takot ang institution na nagre-research kasi bawal. Opo, dito lang po sa So, tabi ko. marami po dito. kailangan muna itong batas na ito even before that research to be done. Pero ang batas na to kasi legalizes already the use of medical cannabis. So, parang pointless. Hindi po, sarili dapat- po nating research para po makumbinsi po natin. Kaya nga, Opo, ang yung- posisyon po ba opo. ng ating sponsor ay walang maka-research na Philippine-based research, Philippine subjects siguro, Philippine-based subjects on medical cannabis, cannabinoids, cannabis extracts. Kasi kung wala itong batas na ito, bawal yung mga raw materials na ginagamit nila. Opo. Pero itong batas na ito allows already the use of medical cannabis, making that research practically pointless. Kasi po, ang pinupunto ko po, Ginoong Pangulo, yung po kasing posisyon ng mga hindi po sumasang-ayon. Kailangan po silang ma-at peace. Ma-at peace po. Ma-at peace lang sila kung magkakaroon po ng research na tayo po ang gumawa. Kasi meron po namang mga... Apo. Meron naman po kasing mga research na po na naisagawa na po doon nga po sa mga progresibong bansa na katanggap-tanggap na po. At sinasabi pa po ng United Nations na ito na po talaga yung schedule niya. Okay, sige po. Ito na lang po, just a few more questions na lang. Yung bago tayo, kunyari maging batas na po ito, bago talaga magamit yung medisina na may cannabis or cannabinoids or cannabis extract, or bago to mabenta sa publiko, ilang lisensya ba ang kailangan makuha nitong medisina na ito bago siya maging available sa publiko? Aba, yan, magandang tanong yan. Kasi hindi namin mabilang sa dami ng steps dito po. So, Sa totoo lang po, Ginoong Pangulo, ako po lahat ang gumawa ng steps na yan dahil gusto ko po talagang makasigurado na hindi po ito maaabuso. Opo, pero handa po akong tumanggap ng amendments po ng ating mga kasama. Pero Sige ako po talaga, ang posisyon ko po, Ginoong Pangulo, higpitan. sige pa. So takot din po kayo. Opo. So mayroon din kayong parang alinlangan. Wala pong alinlangan, takot lang po na baka ayoko po kasing maging recreational. Yun lang po ang takot ko. Ayoko pong maging ang daan, ang bill na to maging daan para ang Klaro. iba ay gawing recreational ito. Ayoko po. Klaro po tayo, sa ating interpellation, hindi sakop ang recreational. Opo. So ito po ang last issue ko na lang, Mr. President. Napansin namin na pinagbabawal pa rin sa bill natin, although ang objective ng bill is to make medical marijuana or cannabis use legal, pinagbabawal natin ang planting of marijuana plants even for the purpose of using the plant for medical purposes. Medyo doon po ako nagtataka kasi pina-research ko po sa staff ko. Meron tayong mga approved herbal medicines, ampalaya, ano pa ba? Kahit sa bawang, Moringa. sa bayabas, Moringa. moringa, allowed. So allowed the medicine, allowed ka mag-plant for that.
Ngayon ito, i-allow natin pero bawal ka mag-plant. Apo. Ano po ang ibig sabihin nun? Yung author natin, meron siyang danger na nasisense. Opo, ang sinasabi po kasi parang ganito po yan eh. Bago po maging full grown po kasi yung cannabis, mga 6 months po. Ang sinasabi lang po natin doon, halimbawa pumasa po yung batas, hindi pa po tayo pwedeng magtanim kaagad. Kailangan magkuha muna po tayo ng knowledge para po gawin yung medical cannabis. Kasi ang alam po natin sa ngayon, Ginoong Pangulo, ang knowledge po natin, yung recreational. Yung po alam, ayoko po yun eh. Kailangan po, ang gusto po natin kasing makuha yung knowledge ng medical cannabis. Ilang buwan muna po yun bago mag-produce. So sa una po siguro, mag-import muna po tayo doon sa gumagawa po ng best practices. Halimbawa po sa Canada, sa Amerika, o sa Israel, kung ano po yung papayagan ng FDA. Habang ginagawa po natin yung atin. Kasi ayoko naman pong habang buhay tayong nag-i-import. Kasi hindi rin po tayo kikita doon sa economy niya. Kasi may economy po siya eh. Sige po, ako I just want to be consistent na kung talagang i-legalize natin ang medical use of cannabis, we should regulate the planting of pwedeng marijuana plantations for that particular legal purpose. Naging Yes, legal sir. kasi. Opo, so, tama po. yan lang po yun. If that should be possible. Pero kung natatakot ka dahil sasabihin mo nasa Pilipinas ka, so naintindihan ko po yun. Pero it's also time for us to also parang level up. Na dapat law enforcement, kasi puro law enforcement nandito sa mga safeguards po natin eh. So ako po naglagay. kung wala tayong tiwala dun sa safeguard na yun sa farming, sa planting, bakit tayo magtitiwala ngayon na the other safeguards against abuse will work? So it's either we trust that our safeguards will work or do not trust that they will not work, di ba? So yun lang po yun, napansin ko po yun. Kasi pati farmers natin, i-deprive natin sa isang legal activity or legal economic activity. So yun lang po yun. Kung pwedeng mabalikan lang po ng ating Ginoong Pangulo, mabanggit ko lang po, meron din po akong ayusin na lang nila to. meron din po tayong Ginoong Pangulo, meron po tayong bill din po dyan na hindi pa po natin, pero tungkol din po ito sa cannabis. Pero ito naman po yung tinatawag nating industrial hemp. Ito po yung pwedeng puntahan ng ating mga magsasaka. Pero another na lang po, another discussion po yun. Pagka yung bill na po na yun ang pinag-usapan natin. Iba po kasi yung industrial cannabis, tsaka po yung medical cannabis. Okay. So what is industrial cannabis? Ito po yung mga ginagamit po sa damit. Iba po yun. Iba po yun. Ang aking pong point, ulitin ko, na kung ikaw ay magtatanim ng isang plant, isang tanim para supplyan ng isang legal na industry, bakit bawal? Wala po. Ayun po. Pero yun po, tama po ba ako na napansin ko na sa ngayon, sa pagkasulat, bawal? 6 months po na wala muna pong... For 6 months lang months from the po, effectivity of this act. I-review na lang po namin because we did not get that impression na temporary lang pala. Sa Section 15 po, Ginoong Pangulo. Section 15. Nandun Sige. po. All the more that we can dispense with it kung temporary lang din pala. Mr. President. Sige po. Thank you. Thank you to our sponsor. Thank you, distinguished Minority Florio. Thank you, Senator Padilla. Majority Leader. Maraming salamat po. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.